The drive was in silence. Ako lang pala, nanatili ang tingin ko sa nakabukas na bintana ng sasakyan at dinadama ang malamig na hangin na tumatama sa mukha ko. Ipinikit kong saglit ang mata ko at tinanggal ang salamin sa mga mata ko at ipinatong sa dashboard. As slow music is playing, hindi rin naman nagsasalita si Lance, which is a good thing. Ano nga bang pag-uusapan namin? After he gave me the rose ay hindi na ako nagtangkang magsalita. I just accepted it without any questions. Nagdadalawang isip pa nga ako kung tatanggapin ko pero sa huli ay tinanggap ko na rin. Mas hahaba pa rin kasi ang diskusyon kung sakali and I don't want that. Are you staying in your house? Basag ni Lance at katahimikan. I don't know, siguro. Sagot ko sa kanya at diniretso ulit ang tingin sa daan. I heard him sigh at medyo bumagal ang pagpapatakbo niya sa sasakyan. It's been years, he started. Hindi pa rin ako nagsasalita at mapait na napangiti. Yeah, it's been years since you broke my heart. But here I am, still suffering with the broken pieces you've left. Here I am, still wounded because of the pain you've given me. And I am sorry. Your sorry's long overdue, Lance. Sagot ko naman sa kanya. He sighed again and I saw how his knuckles tightened on the steering wheel. I know, Anya. I just want to explain what happened. Gusto kong magbakasali na. Magbasakali na pwede pa? Nilingon ko siya at napailing. Halos malasahan ko na ang pait sa boses ko. As don't know, Gavi, are you acting like this? Acting like we're fine, in fact that we're not. Hindi ko alam kung bakit ka ganyan, I just want you to remember na tapos na ang nangyari noon. I just came here for your sister's wedding at wala nang iba. Sagot ko sa kanya. Lumingon siya sa akin and sa uhaw-pain danced on his eyes. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya ng bahagya at ang pagkagat nito sa labi niya. I know, tumango siyang muli, his voice was suddenly shaky. I am still hoping for another shot, kahit alam kong imposible na, kahit pakiramdam kong wala na. He almost whispered. I wanted go explain everything, gusto ko lang na malaman mong kahit kailan ay hindi kita niloko. Hindi nga ba? The eyes became blurry at the moment kaya nag-iwas ako ng tingin. The flashback keeps on running inside in my head like it's a dream, badly want to be remembered. A very bad dream, to nightmare perhaps. I just want you to know that I love you truly, na. Na ikaw lang, walang iba. Napailing ako sa sinabi niya. Humigpit ang hawak ko sa rosas na ibinigay niya at mariing nakagat ang labi. You love her, ang kapatid ko ang mahal mo diba? Bakit ako ang nilapitan mo? Para makakuha ng impormasyon sa kanya, hindi ba? I snapped back. You're into me that time because of her, right? Tanong ko. Ew. That was in my plan, at first. With chest tightened. I know it hurts hearing that from other people pero yung maririnig ko na sa kanya. Pakiramdam ko sa pangalawang pagkakataon ay nabasag ako. That was my real intention but you changed it. Sabi niya. I changed it. Anong ipinalit ko? Hindi ba natuwa ka? Hindi ba nasayahan ka sa paglalaro sa akin? You enjoyed screwing me, right? Tumaas ang boses ko at ang boses ko ay nabasag. I inhaled sharply and removed the fucking tears in the eyes. Naramdaman ko na lang ang pagtigil ng sasakyan at ang kamay ni Lance sa braso ko na mabilis kong hinawi. Chlo, hindi. Marahang sabi niya at hinawakang muli ang braso ko, pero hinahawi ko lang ang kamay niya. Diba? Pinagpustahan niyo lang naman ako eh. Tuwang-tuwa ka sa pagkahulog ko sayo. I shouted at him and marahas na tinulak ang kamay niya palayo sa akin. Chlo. Masaya kayo ng kapatid ko, diba? Bakit hindi mo siya ipaglaban? Kasi nandyan yung fiancé niya. Di ba mahal mo siya? Puntahan mo. Siya ang pakialaman mo at huwag ako. I'm living a happy life now. I'm moving pero nandito ka ngayon at ginugulo ako. I'm done with your bullshits. I'm done playing with you. Pumiyok ang boses ko at mabilis kong kinalas ang seatbelt ko. Nakita ko ang takot sa mata niya sa ginawa ko at umawang ang labi niya pero hindi ko siya nilingon at mabilis na lumabas ng sasakyan.
Padarag kong isinara ang pinto ng sasakyan niya at mabilis na nagmartsa. I don't know where exactly are we, ni hindi ko alam kung paano kami napunta rito. I don't care about this plaque. I just want to be alone. I just want to be away from him. Sinubukan kong luminga sa paligid. The place is filled with trees at sa totoo lang ay nakakatakot pero hindi ako nagpadala sa takot na iyon. Mas takot akong makasama siya para lang saktan niyang muli. Enough with the heartbreaks. Pagod na ako. Hello. I heard him shouted pero mas binilisan ko lang ang paglalakad. Pinupunasan ko ang umaalpas na luha sa mga mata ko sa bawat hakbang na ginagawa ko. Hello. Mahal kita. In my heart constricts in pain. Lear. Fuck you. Sigaw ko sa kanya at mas binilisan ang pagtakbo ko. Sinigaw niya ang pangalan ko pero hindi ko siya nilingon. I ran faster at pinasok ko na ang mapunong lugar na iyon. Leaves are scattered everywhere, only dewy cries is what I can hear at ang mga huni ng ibon. I ran but tripped, muntik na akong matumba pero may sumalo sa braso ko. Hinawi ko ang kamay na iyon at sinubukang lumayo. Hello. Hindi ko na nagawang tumakbo pa nang maramdaman kong may humagip sa braso ko kaya napaatras ako at tumama sa dibdib niya. He caged me with his arms, ang kamay niya ay pumaikot sa itaas ng aking dibdib at isiniksik ang katawan niya sa akin. Ahu. Hello. His voice broke at sinubukan kong kumawala pero mas humigpit ang hawak niya. Pipakinggan mo naman ako. Malungkot niyang sabi sa basag na tono. Mahal kita. I shook my head and cried harder. No, stop it. Umiling akong nang umiling at nagpumiglas. Mahal na mahal kita kaya nagawa ko yun. Humikbi ako sa sinabi niya. Mahal mo ko kaya mo ako niloko. What kind of love was that? Ayokong mapahamak ka kaya nagawa ko yun. Bulong niya. Essay, you never loved me, Jiby's voice is shaking. Stop lying. Ahu. Hello, please, hear me. He begged. I can feel his body shaking at narinig ko ang pagpiyok niya. Mahal kita noon hanggang ngayon. I never stopped loving you. Bumaba ang kamay niya sa baywang ko at niyakap iyon, pagkatapos ay isiniksik niya ang ulo sa leg ko. I almost jumped when felt his warmth. Nagsisisi ako, nadala ako sa takot kaya ko nagawa iyon, hindi ko ginustong saktan ka, if. Napapikit ako at sinubukang lumayo pero hindi niya ako pinayagan. Let me go, I whispered. Kaya kung hindi lang sana ako natakot hindi ka mawawala sa akin. Nanginginig niyang sabi. Bakit? Ano bang ikinakatakot mo? I wanted to voice out but Jiby's cries are stopping me. Hilam na sa luha ang mga mata ko, lalo na noong humikbi siya sa balikat ko ang naramdaman ko ang pamamasa nito dahil sa luha niya. Gusto ko lang namang maligtas ka, ayokong mapahamak ka, Chlo. He said. Maniwala ka, mahal na mahal kita. Pagmamakaawa niya. I am still hoping to fix us, nagbabakasaling kahit papano ay may natira pang katiting sa nararamdaman mo sa akin. He said sincerely, nawala ang pagkakayakap niya sa baywang ko at naramdaman ko ang kamay niyang humahawak sa mga braso ka at ipinaikot ako. The moment lifted my eyes, I saw how red his eyes are. Kahit kaunti lang, nagbabakasakali pa rin ako. His bloodshot eyes stared back at mine. Ang kamay niya ay unti-unting humawak sa pisngi ko, kaya wala sa sariling ipinikit ko ang mga mata. Please, Chlo. Hear me, please. His fingers dried in my tears and I felt his lips below my eyes. Mahal kita, parang awa mo na. Umiling-iling ako habang nakapikit at nakakuyom ang kamay ko. In my heart still have a soft spot when it comes to him but I've learned in the lessons well. Ayoko nang magpadalos-dalos. Don't want to tear over a man twice. Sorry. Paos kong sabi. I opened my eyes and managed to stare at him right on his eyes. Pero wala na, sorry, hindi na kita mahal. No. Umiling-iling siya at bumuhos ang mga luha sa mata niya. His cheeks are red at nanginginig ang mga kamay na hinawakan ako. You're joking, right?
Umiling ako kahit nahilam sa luha ang mata ko. He broke down at nanghihina ang kamay nitong ikinulong ako sa braso niya. He cried on his neck and he's sobbing hard. Sinubukan kong kumawala sa yakap na iyon dahil sa paggulo ng nararamdaman ko na magkahalong takot, sakit at pagkalito, pero hindi niya ako hinayaan. Mahal kita, hindi nawala yon. He whispered at napasinghap ako nang kumawala siya sa pagkakayakap sa akin at unti-unting bumaba. And no. Umiling ako nang nakita ko ang pagluhod ng isa niyang paa sa lupa. Don't do this. His voice shakes when he kneel in front of me. Sorry. His broken voice said. Tumayo ka dyan. Nanginig ang boses ko. Umiling siya at tumungo at nakita ko ang panginginig ng balikat niya. If I have to kneel so you'll hear me, I will. Nag-angat ako ng tingin at naihilamos ko ang kamay ko. Sasabihin ko sa'yo lahat-lahat, please, hear me. He begged but I'm deaf enough to hear him. Stop it, please. Hindi siya sumagot at nanatili ang pagkakatungo niya. Mahal kita. I shook my head and turned my back at him. Nagmartsa ako paalis kahit na sumisikip ang dibdib ko. The moment I stepped away from him ay natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatulala sa hangin habang nakaupo sa hindi kalayuan sa pwesto niya. I wanted to scream and kick everything I see pero wala naman akong magawa. I am occupied with his own thoughts. Gusto kong marinig ang sasabihin niya, ang paliwanag niya pero natatakot ako. I'm scared about everything, on how it will turn out. I'm scared to know the truth. I've had enough pain in my life. My heart's been overused because of the bullshits in the past that keeps on ruining the future. I'm scared to know the things he did. Ang mga dahilan niya, natakot akong baka sa katotohanan iyon ay mas lalo lang ang madurog at hindi makausad. I'm scared with myself, I'm scared about the things that might change. Pero iyon naman talaga ang gusto ko, diba? Ang malaman ang totoo, iyon ang ipinunta ko dito. Para makahingi ng closure, iyon lang. The truth might heal or kill you. That keeps on running inside the head kaya ako nangangamba. I stared at the trees for another bunch of minutes at huminga ng malalim. Nanuyo na ang luha sa mga mata ko at nanginig pa ang tuhod ko sa ginawang pagtayo kaya napahawak ako sa katawan ng puno. I closed my eyes tightly and heaved deep sigh. Nang tumayo ako ay kaagad kong nakita ang nakaluhod pa rin na si Lance sa lupa. He never stopped doing that and that mere sight of him, kneeling and crying helplessly saddens me. He looked vulnerable at nang lumapit ako ay tumayo ako sa harapan niya. That's when he lifted his gaze. Umawang ang labi niya nang makita ako pero kinagat na lang ang labi at nagbabaulit ng tingin. Tumayo ka nga dyan, umiling siya at may kung anong pinunas sa mukha niya. Lance, stand up. Hindi siya sumagot kaya napabuga ako ng malalim na hininga at lumuhod sa harapan niya. His eyes widened for what did at hindi makapaniwalang napatingin sa akin at sa tuhod ko. Don't kneel, he said, his eyes are puffy. Then stand, pero umiling lang siya sa akin ay hinawakan niya ang kamay ko para patayuin pero iwinaksi ko ang hawak niya. Ilang minuto na siyang nakaganyan at hindi gumagalaw. Sichlo, don't do this, tumayo ka dyan. Just let me kneel. Napapantiskuhan akong napahugot ng hininga at hinawakan ko ang pisngi niya. Mukhang nagulat pa siya sa ginawa ko pero sa huli ay ipinikit niya ang mata at bumuntong hininga. Tumayo ka dyan, paano ka magpapaliwanag kung nakaluhod ka? His eyes opened at gulat na naman ang namumula niyang mata. You'll hear me, papakinggan mo na ako. Binitawan ko ang mukha niya at marahang tumango bago tumayo. Whatever happens ay bahala na. Either the truth will heal or kill me, bahala na. I just need to free myself from pain his betrayal caused me. Pagkatapos ng sinabi ko ay nanatili lang sa pagkakatulala si Lance habang nakaluhod at nakatingin sa akin. His mouth is hinged open and it took him almost a few seconds to get what I've said. Umatras ako nang tumayo siya at bahagya pa siyang napangiwi dahil sa ginawa. Slow, he called me but just stared at him. Nakita ko ang akmang pag-abot niya sa akin kaya umatras ako at lumayo sa kanya. I saw how pain resembles his eyes, he bit his lip before slightly nodding at me.
Hindi naman ako nagsalita at dire-diretso akong naupo sa isang kahoy na naroon sa malapit na pwesto. Walang salitang tumingin ako sa kanya at mukhang nakuha niya kaagad ang gusto kong ipahiwatig. Awkward silence filled the place when he sat beside me. Tanging ang huni ng ibon ang naririnig ko at ang makulimlim na langit ang pinagmasdan ko. We stayed like that for almost a minute, feeling each other's presence and calming ourselves for what happened earlier. Are you fine now? Singit niya sa katahimikan. Saglit akong nanahimik at marahang tumango. Yes, I answered him. Tumuwa ako pero yun na lang ang gulat ko nang hawakan niya ang magkabilang pisngi ko kaya napatingin ako sa kanya. Eagerly, I asked him. Hindi niya ako sinagot at nakita kong may kinuha siya mula sa bulsa ng jeans bago naglabas ng isang kulay puting panyo. Umusog siya sa akin at kaagad na idinampi ang panyo sa mukha ko. He dried my tears and my heart starts beating wildly, na kahit anong dampi lang ng palad niya sa mukha ko ay nagwawala ang damdamin ko. I shrugged that part off and removed his hand from every face. Thanks, I answered him as casually as can. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at ako na mismo ang nagtuyo ng luha sa mga pisngi ko. It's true that it's just if bet at first, pagsisimula niya. It was me and my friends, Terence and Greg. We bet about making you fall for me to have revenge. Pagtutuloy niya. Rika, your sister was my ex-girlfriend. We did have relationship back then when we're on freshman till we reached the half year on our third year together. Napapikit ako sa sinabi niya at humigpit ang pagkakahawak ko sa lailayan ng suot kong dress. I thought we're doing fine but it changed when she left to chase her dream. So it's him, huh? The one my sister is talking about noong nag-aaral siya. He's the reason why my sister is always crying late at nights and I can't believe did CSI for him too. Sumikip ang dibdib ko kaya huminga ako ng malalim. Have you ever thought of chasing her? Tanong ko kahit na nahihirapan ako. Yes, diretso niyang sabi. I should be contented when he answered me truthfully pero mukhang mas nasaktan ako. I did think about chasing her but I've realized that chasing won't do any good, will just keep on hurting myself. In the first place, hindi naman siya lalayo kung mahal niya ako, hindi ba? She loved you very much. Mahinang sabi ko. Nanahimik na naman kaming dalawa at nang maramdaman ko ang pagtutubig ng mata ko ay pinalis ko ang luha. That's from the past now, sagot naman niya pagkaraan. Did I reaching for you when I had the chance to know more about the whereabouts of your sister? Then why don't you just stay with her when you found her, when she came back? Bakit hindi mo siya nilapitan? Bakit hindi mo siya ipinaglaban? Tuloy-tuloy kong sabi at hinarap siya. I know how my face looks right now at alam ko sa sarili ko na mukha akong kaawa-awa sa harapan niya. Bakit lumapit ka pa sa akin lalo? Bakit hinayaan mo lang akong mahulog? Kasi mahal kita, he snapped back that left me tongue-tied. Hindi naman ako nakaimik at mas lalo lang akong nahihirapan sa nararamdaman. I clenched the fist and shook my head. Hanggang ngayon ba naman magsisinungaling ka? Nanghihina kong sabi. I'm not. He shook his head and caught my eyes. The moment I told you that I'm in love with you, it's true. He answered me. Nag-iwas kaagad ako at umiling ulit. No, he said and caught with cheeks. Revenge fired back at me, bumuntong hininga siya at hinaplos ang pisngi ko. I told myself that I should make you fall but I think I'm just telling myself to do it instead, kasi sa halip na ikaw ang nahulog mas nauna pa ata ako. Marahan niyang sabi. You probably won't believe me if I tell you how much I love you, and how much I still love you until now, he added. The moment I saw your sister, I become confused about my feelings, did tell myself that she's here at suyuin ko na siya pero bakit hindi ko magawa. It's because of you, napapikit ako sa haplos niya sa pisngi ko at napatungo. Kaagad naman siyang lumapit sa akin at hinawi ang mga buhok ko sa mukha. When I saw her, that's when I realized how much you became attached to me. Nasa halip na isipin ko ang mga paraan ng pagkuha sa kanya ay naiisip ko kung paano kita papatawanin kinabukasan. That instead of her, I am thinking about you.
Napahikbi ako sa sinabi niya at mabilis na lumayo sa hawak niya. You loved me because you can see me as her, hindi ba? Mapait kong sabi at kaagad siyang umiling. Of course not. He said. I never think of her when I'm with you. I admit, that was the reason I fall for you in the first place, but as the days passed ay napagtanto kong hindi pala. He answered. It was because it's you, he said truthfully, nabakas ko sa pagkislap ng mata niya ang sinasabi niya. It wasn't because of your sister that I fall for you, it was because it's in flow kasi ikaw yon. He sighed and scratched his forehead. You're far more different from her, you're far more beautiful than everything. Hindi ako nagsalita at nanatili lang sa pagkakatulala. Then Kaveh, are you with her? Bakit nakikita pa kayo? I asked him sharply. For closure. Kaya hindi mo sinabi sa akin. Fuck your reasons, Lance. You can at least tell me what's happening. Umiling siya sa akin at sinubukang abutin ang kamay ko. As I don't want you to get hurt, that's Kaveh. Napatigil siya. Do you think not knowing that will hurt me? Do you think keeping your affair will make me happy? I sounded unhappy and that was actually I am feeling right now. Do you think hiding something like that won't affect me? Lance, that's Eva's sister. Hindi niyo man lang sinabi sa akin. Hysterical kong sabi at kinagat ang labi ko. We did that because I don't want you hurt and also, I just want you safe. Marahang ipinikit niya ang mata at nagbaba ng tingin. Please, listen. He heaved a deep breath. Remember the guys you saw together with Esvay friends? He stared at me. The two men that you saw with them noong papunta tayong parking. Sinubukan kong alalahanin ang sinabi niya mula sa kasulok-sulukan ng utak ko. I closed my eyes tightly to remember what he was saying. The three guys. I stopped my thoughts and pale memory from yesterday came back easily. I remember it, the two men who's looking weirdly at me at the time, yung kasama noon ni Greg at Terrence. That's the same man that you saw with me that time when you went to the bar. I stared at him at doon ko napagtanto ang lahat. What about them? Tanong ko. They're the family's business rival, the two guys are just Isile and the other one, yung nagsalita noong nandun ka. Naalala ko ang nag-iisang lalaking tahimik noong nagpunta ako roon. He's the son of the Romualdos. I know that surname. Naalala ko noong sinabi sa akin ng papa habang nagte-train pa lang ako sa kumpanya ng pamilya na isa sa mga matinding kalaban sa negosyo ay ang pamilyang ito. I saw news on magazines about that family, on how they maintain the ranking on the business world. As far as I know ay may illegal silang mga negosyo para umangat sila, that's what my father told me. Oh, what about them? Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. What about that family? Paano kami nasangkot sa pamilyang iyon? The moment our families merged ay halos maabutan na namin sila, and they hate not being on top. They merged. Bakit hindi ko alam? Nangunot ang noo ko. It's for your safety. He snapped. In the safety. Really? Ano ba talagang meron? Naguguluhan kong sabi sa kanya. They're at the party that was organized by your family. Walang nakakaalam ng pagsasama ng kumpanya ng pamilya natin dahil sa maaaring masamang nangyari. Even Jules, your sister's fiancé, family is involved. Our parents pretended that they weren't actually that close para walang makahalata. He started. Nag-angat ako ng tingin sa langit na medyo naging makulimlim. So then my father did know him since then. Kaya hindi siya masyadong nag-aalangan kapag kasama ko si Lance. But Romualdos know better. We actually don't know how they crashed to the party that night. We just saw them noong nagpaalam akong sayong umalis nun. Mahinang sabi niya. Then? Nag-aantay kong sabi. That one time, when I accidentally saw your sister at the mall ay nag-aya siyang kumain. We only talked. We cleared things out. Everything that was messed up was fixed that time. And yeah, I saw her at the party but we didn't have the chance to talk about things, cliché as it sounds,
but we just greeted each other and there saw the Romualdos kaya ako natagalan. Are you actually telling me, Alvay, you're long gone that night? Tanong ko. Huminga siya ng malalim at nanahimik saglit. Sort of. He smiled a little for the first time that time, para namang lumuwag ang dibdib ko. Unti-unting nawawala ang bikig sa dibdib ko sa sinabi niya. Going back, that time when we had dinner, nandun yung dalawang lalaki, they saw us and I saw them too. Nawala lang sila sa paningin ko but I know they will send what they saw to their boss. He answered. You're thinking that they might mistaken you too. He nodded abruptly. Yes, and I'm right, nakarating na rin sa akin na may nagpapadala sa kanya ng death threats. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya at pinasadahan ng kamay ang buhok ko. Didn't know that. Umiling ako. He nodded right away at hinanap ang mata ko. Of course, she won't let you know. Then what happened? Alam ba ng kapatid ko ang tungkol doon? I suddenly become attentive, ang luha sa mga mata ko ay animoy natuyo na. No, when that news reached me ay kinausap ko kaagad si Jules. We decided to tell Rika everything para makapag-ingat siya. Every time I'm going with her ay kasama namin si Jules at yun ang usapan namin. Halos hindi ako makahinga sa sinabi niya. Our sister's been receiving death threats without me knowing. I suddenly remembered when I confronted her. She said she's just confused kaya siya nakikipagkita sa'yo. Kaagad siyang umiling sa sinabi ko at hindi ako nakagalaw sa bigla niyang paghawak sa kamay ko. We decided not to tell you para hindi ka matakot. Tapos ano, wala akong alam? Napahamak na ang tao sa paligid ko na wala akong nagawa. Ipiniksi ko ang kamay sa hawak niya pero hindi niya ako hinayaan. Ginagap niya ang kamay ko at umusog palapit sa akin. We only want you safe. That's also the reason I am not always with you. I don't want them to detect you. Ayokong madamay ka sa gulong iyon. I'm sorry. He caressed the palm at pinagpahinga ang kamay niya sa palad ko. That's one of the reasons my mom and Mitch went to the other country. Div's dad went back here afterwards to fix the mess together with the involved families. We started befriending them. Sagot niya sa akin at hinaplos muli ang palad ko gamit ang hinliliit niya. That time when you found out everything that happened, Greg called that Gross was there, searching for me. Sinabi sa akin nila Greg ay mukhang alam na nito kung sino ang dapat biktimahin. Rika's threat stops and that time when you cried, he sighed. God knows how I want to crash the door just to hug and tell you everything but can't. That very moment, received a message saying that have present that I would really like in front of Eva unit. Doon pa lang ay kinabahan na ako kaya kahit ayokong iwan ka ay iyon lang ang nagawa ko. I saw E-box in there but what I saw makes me feel scared about you. Oh, what do you mean? Nanginig ang boses ko. Nothing, Lance, please. I begged him. Stop with the secrets, please. Natulala siya sa mukha ko at nang makita ang kaseryosohan ko, ay napahugot siya ng hininga at tumango ng marahan. It was our picture together but yours has an X mark written in blood. Yung stomach clenched at nanginig labi ko. I suddenly felt scared at mabilis na hinawakan ni Lance and mukha ko at kinalma ako. Chlo. He hushed me at hinaplos ang pisngi ko. The image of myself in the picture with blood makes me shiver at mabilis na nasalo ni Lance ang baywang ko para makabalance. Hey, look at me, inalo niya ako. You're safe now, okay? I'll keep you safe. Bulong niya at tinapik ng marahan ang pisngi ko. You want me to continue? It took me seconds before nodding nonchalantly. He breathed and felt his lips at the top of Eva's head. You sure? We can go home if you want. Pero umiling ako at tumango siya at hinaplos ang buhok ko. That time, I went to that bar to talk to Gross. I want to beg him not to hurt you, but no, he won't never do that, so did the opposite. I've started bribing him, telling him you're not important to me, that you're nothing but an entertainment for me. Nalasahan ko ang pait sa dila ko, that memory still fresh and remembering that hurts big time. I told him that you aren't a girl so he will back off. Even your sister told me na siya na lang ang sabihin ko,
'cause Jules is always there to take care of her. Nakita ko ang paghihirap sa mata niya habang pinagmamasdan ako. Kumislap iyon marahil dahil sa naluluha na siya pero bago pa man maiyak ay umiling siya. Hey! He called me again. None of what you've heard is true. Marahang sabi niya. Even if it hurts talking about you like that, that's the least that I can do to save you from these bullshits. Natulala ako at doon na unti-unting nagragasa sa alaala ko ang lahat ng nangyari noon at ang nangyayari ngayon. But can't see the logic in there. They don't want me knowing anything for my safety. Lay. You should tell me, dapat sinabi niyo na lang sa akin. Nanginginig kong sabi at nanlabo ang paningin ko dahil sa nakaambang mga luha. Wala akong alam. All this time I am blended by false accusations. I've been blinded with the agony and anger. I've hated them all because of this. Dahil itinago nila sa akin. You think I'll be safe if I didn't know? Matapang ko siyang tinignan. Wala akong alam na may nangyayari na. I thought wrong. Hindi ko alam na may nangyayari na sa inyo. You hide it from me. Bumigat ang dibdib ko at nagsimula ng sisihin ang sarili ko. All this time, I'm blended with lies. Maya nangyayaring hindi maganda sa pamilya ko pero wala akong alam. Everything's messed up because of me. If the sister received death threats and the parents, I don't know what happened to them. Mabilis kong hinawi ang mga luha kong nalalaglag. Wala akong alam, Lance. Nabasag ang boses ko. I didn't know. Napahagulgol ako at napatakip ng mukha. Chlo. Mas lalo akong napaluha nang haplusin niya ang likod ko at isinubsob ako sa dibdib niya. I inhaled his scent and it somehow calms me. Hinaplos niya ang likod ko ng marahan at panakanaka ang ginawa niyang paghalik sa ulo ko. Don't see Revi, please. He whispered. Please, sweetie, I'm hurting seeing you crying, please. Pero sa halip na tumahan ay mas napaiyak ako. I clutched his shirt and he let me. Bumilis ang paghings niya, at maya-maya pa ay nagsalitang muli. Your dad wanted you to stay abroad to be safe, pero hindi ako pumayag. I begged him for you to just stay on his side and promised him I'll keep you safe no matter what. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko at nabakas ko ang pagpapalit ng galit at lungkot sa boses niya. But I failed. Malungkot niyang sabi sa tenga ko at bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang mahina niyang paghikbi. Lance, your voice shakes. I failed him, I failed you. He cried at the crook of Eli's neck. I'm sorry. He sobbed and that's when I encircled the arms on his neck and embraced him tight. I failed you, I am sorry. Pumaikot ang braso niya sa baywang ko at sinakop ako papalapit sa kanya. We cried together. Me, because of not knowing anything and get blended in my own thoughts and accusations and him, crying because he thinks he failed the father and his love he have for me. I am sorry, Chlo. Mahal na mahal kita. He softly whispered and tightened his hug on the waist. Humihikbi pa rin akong nakasubsob sa dibdib niya at pilit niya akong kinakalma. Chlo, breath. Bulong niya sa tenga ko at marahan niya akong inihiwalay sa kanya. Are you fine? Tanong niya nang makitang mabilis ang paghinga ko. I shook my head and the chest tightened because of its lost with air. Hey, he touched my chin. Look at me. Nag-angat ako ng hangin at humugot ng hininga. Breathe slowly. He said and concerns visible on his eyes. Inhale. I did what he said. Exhale. And he did. Paulit-ulit niyang sinabi iyon at ganun din ang ginawa ko hanggang sa kumalma ako at naramdaman ko ang unti-unting pagluwang ng dibdib ko. Napapikit ako at napahawak sa dibdib kong mabilis ang pagtibo. I calmed myself at nakamasid lang sa akin si Lance na parang inaabangan ang reaksyon ko. The moment I lifted deep gaze ay nakita ko kaagad siya na nakatitig sa akin. His reddish eyes told me that he cried a lot. Ayos ka na? You want me to take you to the hospital? Mabilis akong umiling sa sinabi niya at pinasadahan ang buhok ko. I'm fine, I saw relief on his face. Salamat. Dagdag ko.
He nodded slowly at kaagad na pinunasan ang mukha ko sa luha gamit ang panyo niya. He then lowered his face and I was shocked when he kissed my skin below my eyes, drying the tears. Hinawi niya ang buhok ko pagkatapos at inilagay sa balikat ko. He then touched my cheeks and searched for my eyes. Can you walk? I'll take you home. Natulala ako saglit sa mukha niya at nang maramdaman ko ang pagkabog ng dibdib ko ay tumango ako at nag-iwas ng tingin. Inalalayan niya ako patayo pero wala pa kaming hakbang papaalis na nagagawa ay kaagad na tumunog ang langit at huli na para tumakbo dahil sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Fuck! I heard him cursed when the wind starts blowing and the heavy rain starts dropping from the air. Sabay kaming napaatras pabalik sa sanga ng puno at kaagad kong nakita ang pagpasada niya ng palad sa buhok niya. He then cursed again and called me. Hello! Nilingon ko siya pagkatapos kong kusutin ang mata. Nang nakitang matiim siyang nakatitig sa akin, ay napatikim ako at maayos na napatayo. Bakit? I asked him. He stared at me again bago tumingin ulit sa harapan at saglit na pinagmasdan na malalaking patak ng ulan na bumabasa sa lupa. Let's run, tawag niya sa pansin ko. Napalingon ako sa malakas na bugso ng ulan pabalik sa kanya. Sigurado ka? Tanong ko sa kanya. He nodded at nagulat ako nang biglang hawakan niya ang palapulsuhan ko para pasiksikin ako sa katawan niya. Let's go, he said as he swiftly placed his arm at the top of Eva head to secure me. Gusto ko sanang umangal pero wala na akong nagawa nang mabilis niya akong inalalayan patakbo sa ulanan. I can hear the loud sound of the blowing wind and the water from the rain starting to wet in my feet. We ran towards the rain, nararamdaman ko ang pagbasa ng braso ko dahil sa ulan pero wala sa ulo at mukha ko dahil sa itinakip ni Lance ang braso para hindi ako mabasa. Mabilis kaming lumiko sa isang parte ng gubat at wala pang ilang sandali ay kaagad kong nakita ang sasakyan ni Lance na nakapark sa hindi kalayuan. We ran even faster to reach his car quickly. Kaagad niyang nabuksan ang sasakyan at kaagad akong pinapasok sa loob. Are you fine? He said while looking at me from the car's window. Napamura ako sa utak ko nang mapagmasdan kung gaano kabasa ang katawan niya. His hair is dripping at basa-basa ang katawan niya. Pumasok ka na dito, basa ka na. Halos pasigaw ko nang sabi sa kanya. He nodded at mabilis na nakapuntang driver's seat. Mabilis niyang nabuksan ito at walang hirap na naupo. The moment he entered his car, I smelled his scent with a mix of the smell of the rain. Nabasa ka ba? Tanong niya sa akin pagkapasok kaagad. Napatingin naman ako sa katawan ko at ang paa at braso ko lang naman ang nabasa. No. Iling ko but the eyes landed on his shirt. It's dripping wet at halos makita ko na ang hindi dapat bumakat. Ikaw. Sabi ko at tinuro siya na pinupunasan ang mukha gamit ang kamay. I'm fine, he said softly at mumiti siya sa akin ng marahan. Nang hindi ako umiti pabalik ay napailing siya sa sarili niya at kaagad na inabot ang isa pang panyo na nakatago sa compartment ng kotse niya. Nang makuha niya ang panyo roon ay lumapit siya sa akin at pakiramdam ko ay sumakit ang tiyan ko dahil sa ginawa niyang paghawi sa buhok ko. I stared at him while he's drying the face na wala namang masyadong bakas ng ulan. He's serious while fixing me at nang magkasalubong ang mata namin ay iniba ko ang tingin. He did this thing earlier pero bakit ganito pa rin? Bakit ang gulo-gulo pa rin ang pakiramdam ko? I raised the hand and our hands barely touched because of his attempt of getting the handkerchief from him. Napaawang ang labi niya sa ginawa ko kaya nagsalita kaagad ako. Ako na magpupunas. Napatitig siya sa akin sa sinabi ko at nakita ko na naman ang pamumula ng mga mata niya pero hindi na siya nanlaban at ibinigay sa akin ang panyo. Thanks, I said. Hindi siya sumagot sa akin pero nanatili ang tingin niya sa mukha ko. Nang mahuli ko siya ay mabilis siyang umiwas at kaagad na sumubsob sa manibela. I heard him groan a little at malalim siyang huminga. Pinunasan ko ang braso ko na nabasa at tinignan ko pabalik si Lance and that's when remember he's wet from the rain. Lance, called him kaya napabalikwas siya ng tingin sa akin. Magtuyo ka rin ang sarili mo, basa ka. Iniabot ko sa kanya ang panyo pero parang lutang lang siya na nakatingin sa akin. Oh what?
He blinked at itinaas ko ang panyo pero ipakita sa kanya pero nakatitig lang siya sa kamay ko. Nakalipas ang ilang segundo na ganun siya, kaya napailing ako at kaagad na inabot ang kamay niya at inilagay sa palad niya ang panyo. He stilled. I felt that when I touched his hand and with a small smile in his lips ay hinawakan niya ang panyo. Salamat, I nodded at him at kaagad na binalingan ang nakabukas kong bintana at isinara. Do you feel cold? He asked me while he's drying his arms. Medyo, sabi ko sa kanya at tumango siya at kaagad na may inabot sa backseat. Nilingon ko iyon at kaagad na tumambad sa akin ang isang kulay itim na jacket. Wear this, sorry, ayan lang ang nadala ko. Sabi niya habang inaabot sa akin ang jacket. Nag-aalangan pa akong abutin iyon mula sa kanya dahil mas basa siya kumpara sa akin. No, I'm fine. Tanggi ko sa kanya at nangunot naman ang noo niya. No, wear this. Hindi ako nilalamig. He assured me pero ayoko pa rin. Really, Chloe, it's fine. He hushed me at katulad ng ginawa ko kanina ay siya na rin ang nag-abot sa kamay ko pinatong roon ang jacket niya. Let's go. Tumango ako sa sinabi niya at dinala sa dibdib ko ang jacket. I get to smell the scent because of its near nose at napasandal ako sa sandalan. Narinig ko ang kalansing ng susi mula sa kamay ni Lance para paandarin ang sasakyan pero nanatili ang pagkakapikit ng mata ko. The scent made me calm but still want to think. I still want to lay down in bed and process all the things I've learned today. Gusto kong magbabad sa tubig at mag-isip ng malalim. I want to drink that I can't think anymore, so bad. I feel so drained. I heard the engine of the car starting then, felt the car moving but it suddenly stopped that caused the eyes to pop open. Fuck! Lance cursed out loud at nagtatakang napatingin ako sa kanya. May problema ba? I asked him but he shook his head instead at sinubukang paandarin ang sasakyan at napamura siyang muli. Bakit? Tanong ko. He shook his head again and stared at me. Titignan ko lang, sorry, nagkaproblema ata. Wala sa sariling napatango ako at napasimangot ng kita ang walang pasubaling pagtakbo ni Lance sa ulanan at ngayoy basang-basa ng ulit. I shook my head disapprovingly and opened the window to shout at him. Nagbasa ka na naman. Tawag ko sa atensyon niya pero mukhang hindi niya ako narinig base sa itsura niya. Rinig na rinig ko malakas na lagaslas ng tubig sa lupa at ang malalaking patak na tumatama sa bubungan ng sasakyan. Naglakad si Lance sa ulanan at may sinilip na kung ano na sa tingin ko ay gulong bago nakasimangot na tumayo. I caught him mouthing something at mukhang inis na pinasadahan ng palad ang basang buhok. He stayed outside the car checking something. Ilang beses ko rin siyang tinawag pero hindi naman niya ako naririnig. He closed his eyes tightly at nagsalubong ang mata namin mula sa salamin ng sasakyan. Naglakad siya mula sa harapan ng sasakyan papunta sa gilid ko nang hindi naghihiwalay ang mata namin at kaagad siyang dumungao sa akin pagkarating niya. Is everything okay? I asked him. He sighed and shook his head, hindi siya makatingin sa mata ko. I'm sorry, Chloe. He murmured. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya at napaayos ng upo. 4. Tinitigan ko siya. He irritatedly cupped his face and shook his head. I saw how the guilt resembles his eyes. Naflatan tayo. Ano? Nanlaki ang mata ko. I'm really sorry, maayos naman to kanina but now, I don't know who did this. Anya. Did what? Pinasadahan ko siya ng tingin at nakitang sobrang basa na siya. Pero pumasok ka muna, magkakasakit ka niyan. Umiling siya sa akin. Binutas ata yung gulong. What the hell? Sino naman ang bubutas ng gulong ng sasakyan? At sa ganitong eksena pa? Sa panahong gusto kong mapag-isa? Sigurado ka? Tanong ko. He shook his head again at tumuwid ng tayo. Don't worry, I'll take you home. Maghahanap lang ako ng tulong. Sabi niya. Ibinaba niya ulit ang mukha niya para silipin ako at nagulat pa ako sa ginawa niyang pag-abot sa jacket niya sa balikat ko para iayos ito sa katawan ko. Close the window and the door. Huwag na huwag kang lalabas, okay? He reminded me. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Bakit? Tanong ko. Alvi would I lock the doors.
I'll search for some help para dito sa sasakyan, stay here. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya at napahugot ng hininga. You'll leave me here. Sikmat ko. He nodded and bit his lip. Yes, stay here. Ako na lang ang maghahanap, it's safe if you'll stay here. Seriously? Ako lang mag-isa. Is this forest? Aalis siya. Stay here, Chloe. Marahang sabi niya at inabot ang pisngi ko sa nang buksan niya ang pintuang ng kotse. And lock the door, don't go outside. Babalik ako, promise. He almost whispered and kissed the top of Etha's head. He then looked at me for the last time before pulling away and locked the door. He'll seriously leaving me alone here. I imagine different scenarios where strangers or cults will go in this way, only to find the car. Tapos ay pilit nila akong papalabasin at tatakbo ako palabas at pagkatapos ay maliligaw ako sa masukal na gubat. Then there comes the ghosts, the living dead, the monsters. I snap back from a reverie when the scenes plays inside my mind. I don't know where the imaginations brought me. I blinked and I felt the goosebumps at nakita ko mula sa bintana ang papalayong likod ni Lance. I cursed out loud at mabilis na sinuot ang jacket niya at siniguradong sarado lahat ng pinto at bintana ng sasakyan at mabilis na lumabas sa sasakyan. The cold water from the rain gives me chills despite of the jacket I'm wearing. Hinawi ko ang tubig na tumama sa mukha ko at mabilis na tumakbo papalapit sa palayong Lance. I called him but doubt if he heard me dahil sa lakas ng ulan. Mas binilisan ko ang pagtakbo papalapit sa kanya. At nang maabutan ko siya, ay mabilis kong ipinulupot ang braso ko sa kanya para tumigil siya. Fuck! I gasped when he twirled the arm kaya napangiwi ako. Ouch! I shrieked out of pain at mabilis pa sa 4:00 binitawan niya ang braso ko nang makita ako. Chloe! Shit! Sorry! His eyes widened at marahan akong hinila papunta sa isang lilim ng puno. Look, I'm sorry. Marahang sabi niya at mabilis na inabot ang braso ko at tinignan. I'm sorry, nagulat lang ako. He apologized at marahang hinawakan ang braso ko. I'm fine, I told him pero umiling siya. Hindi ko talaga alam, sorry. He murmured. Ayos lang talaga, wala nang sakit. I told him. He stared at me ayos na parang maihinahanap at maya-maya ay napabuntong hininga siya. At hinawakan ang baywang ko palapit sa kanya. He hugged the waist and whispered, It's not the intention to hurt you, I'm really sorry. As don't know if it's about the arm or what but can sense that it's double meaning. We stayed like that for a while bago siya humiwalay sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko pagkatapos at hinawi ang basang buhok ko sa noo. Bakit ka lumabas? Tanong niya at pinasadahan ako ng tingin. Look what happened to you, nailing niyang sabi. May jacket naman, I answered him. But still, look at you, he retorted and put my hair to the side. If did you go out of the car, keys are the way? Tanong niya. Ikaw kasi. Sumimangot ako. Iiwan mo ako dun? Gubat to, paano kung may mga kulto o kanibal dun? Di wala ka ng Chloe. Sikmat ko. Natulala siya saglit sa akin sa sinabi ko at dun naman ako biglang natauhan kaya napaubo ako at umayos ng tayo. I mean, wala ka nang. Hindi ko naisip yun. He chuckled. I'm afraid to lose in with Chloe again, tawa niya at nagsalubong ang kilay ko. It's not what I mean. Ang ibig kong sabi. I understand it clearly. Ngiti niya at pinagmasdan ulit ako. But seriously? Cannibals? What book are you reading right now, Divay Chloe? Ewan ko sa'yo. Kinagat ko ang labi ko at hinawi siya. Tumawa naman siyang uli na parang hindi nag-iiyak kanina na parang bata at mabilis na hinawakan ang balikat ko. Let's go, hanap tayo ng tulong. Hinawakan niya ang balikat ko at maya-maya pa ay tinakip na naman ang braso sa ulo ko. He's always like that. Basa na rin naman ako, bakit mo pa ako tatakpan? Tanong ko at sinubukang lumayo sa kanya pero hindi niya ako hinayaan. Just let me, baka magkasakit ka pa. He demanded. Basa na nga ako.
You want me to drag you back to the car? Matalim niyang sabi. Sabi ko nga, napaubo ako at lumapit sa kanya. He shook his head habang papalapit ako pero may tagong ngiti sa labi niya. Let's go, he smiled at naglakad pa kaming muli. We walked side by side in silence, nanatili ang braso niya sa may ulo ko at tanging ang patak ng ulan ang naririnig ko. May nakatira kaya sa parte dito? I asked him nang hindi kami makahanap ng kahit anong bahay o kung may tao man lang. I guess so, we just need to search a little more. You need to go home, magkakasakit ka. Sabi niya at naglakad pa kami. Nakalagpas kami sa parte na may mga puno at nabuhayan ako ng loob nang makakita ako ng ilaw sa kalayuan. Doon! I exclaimed when I saw that. Napatakbo ako sa tuwa papalit sa maliit na bahay doon. Hello! He shouted but didn't look at him, dire-diretso ang punta ko sa bahay at kaagad na kumatok. Tao po. I knock at the door. What the hell, Chloe? Bakit ka tumakbo? He hissed at me when he reached me, hinawakan niya ang braso ko paharap at nasalubong ko at simangot niya. May bahay. Makakahingi tayo ng tulong. Sikmat ko naman. Umiling siya sa akin at frustrated na pinasadahan ng kamay ang basang buhok. You just can't knock at anyone's door like that. Hindi natin alam kung sino sila. A woman's voice cut him. From Lance's face ay inilipat ko ang tingin sa isang may edad na babae na nakasilip sa aming dalawa. Good afternoon po, sabi ko sa kanya. Magandang hapon din, anong kailangan nila? Mula sa hamba ng pintuan ay lumabas ang babae. Kasi po, stop when Lance put his arms around Vivi's waist and pull me closer to him. Magandang hapon po, nasiraan po kasi kami ng sasakyan. He cut me off habang diretsong nakatingin sa babae. Ganun ba? Tumango si Lance at mas hinawakan pa ang baywang ko. Sandalit tatawagin ko lang ang asawa ko. Tumango naman kami at maya-maya ay pumasok na siya. May malapit kayang vulcanizing shop dito? I asked him. He just stared at me and shrugged. Don't know, sana meron. Sagot niya at nilayo ako sa kanya saglit para pagmasdan ako. Nagugutom ka na? Tanong niya sa akin. Kahit nagugutom ako ay umiling ako sa kanya para hindi na siya mag-isip. Ayos lang ako, I answered him. He nodded pero mukha siyang hindi kumbinsido. Magsasalita sana siya ay kaagad na lumabas ang mga tao sa bahay kaya hindi na niya natuloy. Good afternoon po, sabi namin sa papalabas lang na may edad na lalaki na marahil ay asawa ng babae kanina. Tumango ang lalaki at binalingan si Lance. Anong problema, Hijo? The man asked him. Nabutasan po kasi kami ng gulong, sabi naman ni Lance at itinabi ako sa kanya. Malaki ba ang butas? Tanong nito kay Lance. He nodded then speak. May malapit po bang vulcanizing dito? Meron naman, the old man nodded. Pero sa ganitong oras ay sarado na iyon, malakas din kasi ang ulan kaya wala nang bukas na vulcanizing ngayon. Pakiramdam ko ay nanlumo ako sa narinig. Wala na. How can we go home? Bukas po kaya? He asked. Siguro kapag wala ng ulan. Sagot naman rito. Natigilan kaming parehas at nagkatinginan. He reached for my hand bago ako silipin. Excuse lang po. He said bago ako kausapin. Paano yan? He asked while looking straight into my eyes. Don't know, mahinang sabi ko. Bumuntong hininga siya bago balingan pabalik ang dalawa. Wala po bang malapit na sakayan dito? Wala Hijo, lalo na't sa ganitong oras. Ang mga tricycle papuntang labasan ay wala na ngayon. Sagot naman nito. Humigpit ang hawak sa kamay ko ni Lance bago nagsalitang muli. Inpo. May bang malapit dito? They both shook their head at napapikit ako. Damn, hindi ata talaga ako makakauwi. Kung gusto nyo ay dito na kayo magpalipas ng gabi. Wala namang ibang tao rito maliban sa aming nag-asawa at sa anak ko. Sabi ng babae. Bukas rin ay pwedeng ipadala ang sasakyan sa vulcanizing para ipaayos. She eyed us. Iyon ay kung gusto nyo. Dagdag niya. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lance at maghang nagkaintindihan ay tumango kaagad ako. Sige po, ayos lang po ba?
The lady nodded and when glanced at the man ay nakangiting tumango siya. Ako nga pala si Sita at ito ang asawa kong si Efren. Pagpapakilala niya. Chlo po, tapos ito po si Lance. Turo ko sa tabi ko at tinanggap ang kamay na nakalahad nila. Ganon din ang ginawa ni Lance at nakangiting nagpasalamat. Halikayo't pumasok muna. Sabi ni Aling Sita at kaagad akong inalalayan ni Lance papasok ng bahay. Pagkapasok namin ay kaagad kaming sinalubong ng isang malaking picture na nakasabit sa pader. It's only a small nipa hut but it feels so homey. Kaagad na nawala si Aling Sita at maya-maya pa ay bumalik siya na may dalang 2 tuwalya. Iniabot niya ito kay Lance at mabilis na nagmartsa papalapit sa akin si Lance at ipinatong sa tuktok ng ulo ko ang tuwalya. Remove the jacket, baka matuyo iyan sa katawan mo. I nodded without second thoughts at tinulungan niya ako sa pagtanggal. Nang mawala sa katawan ko ang jacket ay kaagad na ipinunas ni Lance ang tuwalya sa mukha at ulo ko. I stared as he dried the hair. Seryoso din katulad kanina ang mukha niya. He looked so eager to remove the water from my body. Do you feel dizzy? Masakit ba ang ulo mo? Tanong niya at dinungaw ako. Hindi naman, salamat. I smiled at him. He smiled back bago ilagay ang tuwalya sa may ulo niya at hawakang muli ang kamay ko. Mabuti naman at mag-asawa kayo at iisa lang ang kwarto rito na pwedeng pahingahan. Natigilan ako sa sinabi ni Aling Sita at napasinghap ako. Ano po? Gulat kong sabi at nagsimulang umiling. Hindi. Mabuti nga po iyon, salamat. He stopped me in mid-sentence kaya napanganga ako. What are you saying? Mariing kong bulong kay Lance nang nagpaalam saglit si Aling Sita para kausapin ang asawa. Do you want to get kicked out of here? Kapag sinabi nating wala tayong relasyon ay maaaring hindi tayo pwede dito dahil isa lang ang kwarto. Pero, they're old-fashioned. You know what they would think kapag nagsabi ka ng totoo. They might think na nagtanan tayo kaya nasiraan. He said. I was left speechless. Pero hindi pwede. I need to think. How could Is do that if he's around? He sighed when he saw uncertainty in the eyes. He touched my cheek and stroked it with his finger. Don't worry, hindi kita guguluhin. I'll sleep on the floor. He assured me and gave me a small, tight smile. Hijo, saan nakaparada ang sasakyan mo? Halika't ayusin natin ang pagkakaparada at kunin mo ang mahahalagang gamit mo at baka mapagtripan ang sasakyan mo. Anang Mang Efren pagkalabas ng kusina kaya napatingin kami sa kanya. Sige po, sagot ni Lance. Aantayin ka na lang namin ng anak ko sa labas, sabi nito kay Lance bago ako nilingon. Hiza, ang mga damit mo ay nakaisita, nag-aayos siya ngayon ng kwarto ninyong mag-asawa. Muntik na akong mapaubo sa sinabi niya pero ngumiti ako ng pilit. Sige po, maraming salamat. He nodded and headed outside. Nilapitan ako ulit ni Lance at pagkatapos ay inilagay sa balikat ko ang tuwalya sa ulo niya. Stay here, sasamahan ko lang si Mang Efren. Anya. Tumango naman ako at inayos ang tuwalya na bigay niya sa balikat ko. Hindi ka ba muna magbibihis? Basa ka, baka ikaw naman ang magkasakit. Sabi ko sa kanya. His lips tugged for a small smile pero inilingan niya lang ako. Sa halip ay ipinatong niya lang ang kamay sa taas ng ulo ko at dinungaw ako. Don't mind me, ikaw ang magbihis na. Pinasadahan niya ako ng tingin at ang kamay mula sa ulo ko ay idinantay sa balikat ko para mas isiniksik sa katawan ko ang tuwalya sa balikat ko. Your brassiere is showing. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at doon bumaba ang tingin ko sa dibdib ko. At mas napamura nang makitang bakat na nga ang panloob ko. Bakit hindi mo sinabi? I hissed at him pero tumawa lang siya sa akin. I saw that already and I won't let anyone see what I've already saw. He grinned at nalaglag ang pangako. Abak! Itinaas ko ang kamay ko para sapukin siya pero nasalo niya ang kamay ko at hinila iyon kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Tawa niya sa akin at nang nag-angat ako ng tingin at nagkasalubong ang mata namin ay saka lang niya ibinaba ang ulo at dumampi ang mainit niyang labi sa noo ko. His lips touched the forehead in a brief instance and when he's done ay inilayo niya ako sa kanya. Go, change your clothes, baka makita ka nung anak nila.
Yet a mouth hinged open to talk pero mabilis na niya akong tinalikuran at isinara ang pintuan sa harapan ko. In my heart thumps hard and my stomach starts crumbling. Hisa, narito na ang damit mo. Doon lang ako natauhan at mabilis na nilapitan si Aling Sita. As take a bath and change the clothes into clean one, courtesy of Aling Sita at sa ngayon ay tinutulungan ko siyang mag-ayos ng hapag para kumain. It's already 8 in the evening at malakas pa rin ang hangin sa labas. Halos mag-iisang oras nang wala si Mang Efren at nag-aalala na ako. Kina Mang Efren o sa kanya? Wala sa sariling napailing ako at nakagat ang labi. Siyempre sa kanilang lahat. Aling Sita, bakit po wala pa sila? Tanong ko sa kanya habang naghahalo siya ng sinigang na baboy na ulam namin ngayon. Katatapos ko lang din mag-ayos ng pinggan kaya ngayon ay inaantay na lang ang ulan at ang kanin at pati na rin ang tatlo. Baka nahirapan sa paglipat ng sasakyan na saan ba banda iyon? Tanong niya. Medyo malayo po kasi iyon dito sa may inyot saka po malaki ata ang butas ng gulong. Sagot ko naman. Nakut, mahihirapan talaga yan pero sa ngayon ay pakiramdam ko'y pabalik na silang tatlo. Anya. Hindi po kaya naligaw sila? Bigla siyang natawa sa tanong ko at mula sa paghahalo ay nilingon niya ako. Imposible iyan, Hija. Halos dito na kami nanirahan buong buhay namin kaya kabisado na namin ang pasikot-sikot rito. Tumango-tango ako kahit na kinakabahan ako. I mean, paano nga kapag naligaw na sila? Saka diba, uso ang ganun kapag sa mga gubat. Yung ililigaw ka ng mga taong lupa. Paano kapag nahiwalay si Lance? Tapos mawala? O kaya yung sa kanibal? Paano kapag inalay nila si Lance? Ang lawak ng imahinasyon mo, Hija. Tawa ni Aling Sita kaya napakurap ako. Nag-aala ka ba sa asawa mo? Po. Nanlaki ang mata ko at nailing na lang siyang naghalo. Halata nga, Anya. Huwag kang mag-alala roon at kasama naman niya si Efren at Vincent. Vincent po. Anak nyo. I tried diverting her attention. Ako nag-aalala? Ha? Medyo. Kasing edad niyo lang siguro ang anak kong iyon. Sabi niya sa akin. Napatango naman ako. Dito rin po nakatira? Tanong ko at pinaglaruan ang tissue na hawak ko. Ngayon lang, Hija. Kapag may trabaho kasi siya ay pumupunta siyang El Nido. Tumango-tango na lang ako sa sinabi niya at wala na akong nasabi. Makalipas ang halos panibagong 30 minutos ay naluto na ang sinigang at ang kanin kaya naghain na kami ni Aling Sita. Saktong pagkatapos ay may kumatok sa pintuan kaya napaayos ako ng tayo at tatakbo na sana ako sa pintuan ay naunahan na ako ni Aling Sita kaya napirmi na lang ako. Pumasok mula roon si Mang Efren na basa sa ulan pati na rin ang sa tingin ko ay anak nilang si Vincent. Matangkad rin ito katulad ni Lance at mukhang kasing edad nga namin. Nagkasalubong ang mata namin pagkapasok niya pero lumagpas ang tingin ko sa likod niya para tignan kung nakasunod si Lance pero wala akong nakita kaya nangunot ang noo ko. Kaagad akong lumapit sa kanila at ngumiti ako kay Mang Efren at tumango sa nakamasid na anak niya. Si Lance po. Tanong ko sa kanya. Nasa labas pa, Hija. Tumango ako at nagpasalamat sa kanya bago ko kunin ang tuwalya na para kay Lance kanina at kaagad akong dumiretso papalabas. Kaagad kong nakaupo si Lance sa labas ng bahay, kaya naglakad kaagad ako papalapit at doon ko lang narinig na may kausap pala sa telepono si Lance. Yes, we got stuck. Tumigil siya at napabuntong hininga. Of course, I'll take good care of her. Sabi nito sa kausap. Pakisabi na lang sa sekretary ko na ayusin yung files ko sa desk. Tumahimik siya. Okay, I'll go inside, hinahanap na ako ni Chlo. Maya-maya ay natawa siya at nakita ko ang pagpasada ng kamay sa basang buhok. I wish. He chuckled at lumingon siya at nang nakita ako kay napaubo siya at may binulong sa telepono bago ibinaba. Hey! Tawag niya sa akin at kaagad akong lumapit para tumabi sa kanya. Bakit nandito ka pa? Tanong ko sa kanya at inilagay sa balikat niya ang tuwalya. I'm just talking to Mitch, he answered me and smiled. Tumango naman ako at nang mapansing sobrang tahimik na naman naming dalawa ay tumayo ako sa maiharapan niya at kinuha ko ang tuwalya sa balikat niya para ipunas sa ulo niya.
He didn't even utter a word when it dried his hair. Nanatili lang siyang tahimik at hinayaan ako sa ginagawa ko, but saw, ghost smile in his lips. Change your clothes, Lance, magkakasakit ka niyan. Sabi ko sa kanya habang pinupanasan ang mukha niya. Kumain ka na? Sinilip ko siya at umiling. Sabay na tayo, I told him. Bakit nga pala kayo natagalan? Tanong ko sa kanya bago naupo sa tabi niya pabalik. Ipinagpatuloy naman niya ang pagpunas sa mukha niya at ng braso niya. We had difficulty moving the car to a safe place, masyado kasing maputik ang daan kaya medyo lumubog ang gulong. Sabi niya at doon naman bumaba ang tingin ko sa sapatos niyang punong-puno ng putik. Akala ko may nangyari na sayo. Wala naman sa sariling tanong ko. Really? Worried. He glanced at me kaya napasinghap ako. Instead of answering him, ay kinuha ko na lang mula sa kamay niya ang tuwalya at pinunasan ang likod niyang basa. Come on, let's eat. Sagot ko na lang at inantay siyang tumayo at sumunod sa akin. Lumapit siya kaagad at nabigla ako nang biglang hawakan niya ang kamay ko habang papasok. Napatingin ako dun. What are you doing? I asked him. I need your warmth, please. I'm cold. He whispered at doon ko lang napansin ang pamumutla ng labi niya. Are you sick? Kunot noo kong tanong at hinawakan ang lig niya. No, he breathed. And I took a heavy sigh when he's not hot. We joined the family in eating. Isa sa topic nila habang nag-uusap ay ang sasakyan ni Lance. Tinanong nila ito kung saan niya nabili ang sasakyan o kung paano kami napunta sa lugar na ito. He answered them patiently while smiling pero hindi pa rin siya nagpapalit ng damit kaya natuyo na ang basang damit sa katawan. I'm pissed at him for not changing right away but he just hushed me and was shocked when he kissed the side of his head before continue talking to Mang Efren. Wala akong ngiti habang kumakain dahil sa sobrang asar ko sa Lance. Paano kung magkasakit siya? Ang kulit-kulit. Pwede ko naman siyang hintayin kumain para sabay kami kung gusto niya pero ayaw daw niya na malipasan ako ng gutom at gusto niya rin makasabay ang pamilya. I understand his reasons but is that enough for him not to change his clothes? Chloe, right? Nawala sa hapag ang focus ko nang magsalita ang nasa kaliwa ko at kaagad kong nakita si Vincent, ang anak nila Aling Sita, na nakatingin sa akin. I answered him shortly. I am sorry but I'm not in the mood to talk at anyone if I'm hella pissed at Lance. I'm Vince, he added. I took a glance at him and smiled a little. Nice meeting you, I told him. Me too. He answered back pero hindi na ako sumagot at sumubo na lang ng pagkain. Akala ko ay tapos na ang pagsasalita niya pero kaagad na naman niyang kinuha ang atensyon ko. Chloe. I look at him. Juice. He offered me. I opened the mouth to answer him but before I could even utter a word ay nanigas na ako sa kamay na humaplos sa baywang ko. She's fine with the water, bro. Lance interrupted at nang lingunin ko siya ay seryoso na ang mukha niya at nakapirmi ang daliri sa baywang ko na parang kaunting hawak sa akin ng kung sino ay magwawala siya. But I'm fine, Vince. Salamat. Putol ko sa kanya bago pa sila magkainitan sa harapan ng mesa sa harapan ng mga nakatatanda. I can sense that will happen if the talk proceeds. The dinner finished with Lance who's unusually silent, nakanguso lang siya pagkatapos noong iyon kay Vince na parang nagtatantrums. Ewan ko ba dyan, hindi ko rin pinansin dahil sa sobrang irita ko sa basang damit niya. I volunteered to clean the dishes dahil sa nakakahiya naman kung sila paghugasin ko, They're the host and ang sama naman ng ugali ko na hayaan silang maghugas pa. Are you mad? Naiwan kaming dalawa sa kusina ni Lance ngayon habang ako naman ay nag-aayos ng pinggan. Ang mag-asawa ay nasa kwarto na at ang anak nila hindi ko alam kung nasaang lupalo. Hey, Chloe. He called me. Sumandal pa siya sa sink katabi ko kaya nasilip niya ang mukha ko. Stay away from me. Irita kong sabi. Chloe. He wind. Bakit? Maayos naman tayo kanina, ha? Maayos? Saan banda? Kailan? Get out from Ava's sight at talagang ibabato ko sa'yo, Kigen's plato. Sikmat ko.
He groaned and scratched his head. What did I do? He asked me frustratingly. Maghubad ka. Nadula sa bibig ko. His eyes widened, as same as mine. Nag-iwas ako ng tingin at napatulala sa plato. Maghubad ka at maligo, basa ka na. I cussed myself when fucking stuttered. He took deep breath and I saw with the help of a peripheral vision how he stripped his shirt off. Sumikip ata ang kusina at malakas ang kabog ng dibdib ko. Slow, I sucked deep breath when he called me at nang hindi man lang ako gumalaw ay mabilis niyang hinawakan ang braso ko paharap and I lost the senses when saw how enhanced his chest, biceps, and triceps are right now. Yung abs, tang, ay, na. Damn, bakit ba naimbento ang event? Hey, he titled my chin to stare at me and his face reddened when our eyes met. You're lovely whenever you blush, he chuckled at ipinatong ang damit niya sa balikat ko. Wash the dishes, I'll take a bath. He smiled sincerely before pinching Give's nose and walked away with his bare back freaking exposed. Natapos ko ang hugasan at kaagad akong dumiretso sa kwarto na pahihingahan namin ngayong gabi. Nilabhan ko rin saglit ang shirt ni Lance bago ko isinampay para magamit kinabukasan. Tumihaya ako ng higa sa higaan at ang comforter ay nakapalibot sa katawan ko para labanan ang lamig mula sa temperatura. I couldn't think straight, and with just staring at the ceiling makes and by thoughts crashing back into my mind. Lahat ng mga nangyari at nalaman ko ay bumulusok pabalik sa utak ko. I suddenly felt tired. Pagkahiga ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pagkapagod at pagkamanhid sa nangyari ngayong araw, sa mga nalaman ko at sa pakiramdam ko. What should I do now after knowing the truth? I still need to hear in thy sister's side, give thy fathers and Kuya Jules. I still need to attend Mitch's wedding. I still need to talk to my best friend, to Travis, to everyone. I don't know. After making peace with Ezva's past, should probably move on with Ezva's life. As I've said, did not came back here to fix the unfixable. I came back for closure, for the peace of mind. That's it, and the thought makes the eyes shut. The light from the lightning and the loud sounds from the thunder and rain makes the eyes open. Iminulat ko ang mata ko at nasalubong ng mata ko ang kisame na kanina ay tinititigan ko. That's when I've realized that I'm not in the room now. Kinapa ko ang tabi ko at kaagad na nangunot ang noo ko nang makitang wala si Lance. Where is he? Did he sleep beside me after taking a bath? Umalis na ba siya? Iniwan na niya ako. Panic starts scaring me kaya mabilis akong napaupo at inilibot ang paningin. Nasaan siya? God, he left me. Kumabog ang dibdib ko at humakbang pababa para hanapin siya, but suddenly stopped when I stepped on someone that caused him to groan. Nayakyat ko kaagad ang paa ko at inabot ang phone ko na nasa side table. I opened the flashlight to look at it and I finally can breathe freely when I saw Lance lying on the floor. Naipikit ko ang mata at kumalma ako. God, I thought he will leave me alone tonight. He's lying on his back at the floor with pillow behind his head. He slept on the floor like he said and didn't bother me. That makes me smile sweetly, but it was washed away when I saw how his forehead creased and he makes himself sleep in fetus position. Nangunot ang noo ko at kaagad na lumapit sa kanya at napaso ako sa init ng balat niya. I cursed and touched his cheeks. He's burning. Ang kulit kasi. Lance, tinapik ko ang pisngi niya. He stared but his eyes stayed shut. Hey, Lance, ginising ko siya at napahinga ako nang magbukas ang mata niya. Sichlo, tawag nito sa akin. He reached for the weak cheeks at kaagad kong inilapit ang mukha ko para maabutan niya. You're hot, sabi ko sa kanya at sinuri ang lig niya. Ang mainit naman niyang palad ay bumaba sa mailig ko at pumirmi sa may balikat ko. I know. He managed to say and gave me a small smile pero napalitan iyon ng ubo. I rolled in my eyes. I mean, literally. May lagnat ka. I hissed at him. Ang kulit-kulit mo kasi. Sita ko sa kanya at sinabihan siyang lumipat sa kama. But promised you I'll sleep here, no, Chlo. I'm fine here. He said weakly. Lance, isa.
Forget the promise, sleep in the bed so can fix you. Sabi ko sa kanya at inayos ang buhok niya na magulo. Ang noo niya ibasang-basa ng pawis pero nanginginig siya sa lamig. Is it okay? He asked me. Yes, come on, help yourself to get on the bed, hindi kita kaya. He nodded weakly at inalalayan ko siyang maupo at pahirapan pa kaming nakaakyat sa kama. I let him sit for a while to dry his weight bago ko siya pahigain at ipinatong ko ang comforter sa katawan niya. Where are you going? I stopped from walking when heard his hoarse voice. I'll get some water, sagot ko sa kanya at tatalikod sanang muli pero tinawag niya ako kaya napatigil na naman ako. Nilingon ko siya at nakita ko ang tingin na ibinibigay niya sa akin mula sa pagkakahiga. It was warm and hoping. You'll come back. He murmured and his chest tightened kaya ngumiti ako at tumango. Yes, I will. Itinabi ko ang isang planggana ng tubig sa gilid pagkatapos king punasan si Lance. Wala na akong nagawa kung hindi ang makialam sa gamit nila Alingsita dahil ayoko namang manggising para magpatulong gayong alam ko naman kung paano gawin. Nakapikit si Lance at nakatakip ang braso niya sa kanyang mga mata. Malalalim ang kanyang paghinga at napakataas ng lagnat niya. Good thing is may gamot sa pouch ko kaya nabigyan ko siya at katatapos ko lang siyang punasan ng malamig na tubig para mawala ang lagnat niya. Nakaupo lang ako sa tabi niya at binabantayan siya. Nawala na rin ang antok ko at hinahaplos ko lang ang buhok niya habang siya ay tulog. Mukhang wala rin naman sa sariling tinanggal niya ang braso sa ata at iniyakap sa baywang ko habang natutulog siya sa tabi ko. Nagulat ako pero hinayaan ko na lang. I think he needs it. He sleeps peacefully. He's snoring quietly at ilang minuto na ang nakalipas na ganun siya at pawang tunog ng ulan at katahimikan lang ang naririnig ko kaya medyo napatungo ako at napapikit. Bumagsak ang ulo ko kaya napaayos ako ng upo at napapikit. Come here, iminulat ko ang mata ko at bumaba ang tingin ko kay Lance na ngayon ay nakatingin na sa akin. Malamlam ang mata niya at nanatili ang yapo sa baywang ko. Ha? I asked him, disoriented. Tinanggal naman niya ang yapo sa baywang ko at hinawakan ang kamay ko. Sleep, I know you're tired. Kinagat ko ang labi ko at maya-maya pa ay humiga na rin ako sa tabi niya. Saktong pagkahiga ko naman ay iniangat niya ang ulo ko at pinahiga ako sa braso niya. Pagkatapos ay niyakap niya ako sa baywang at sumiksik sa akin. Sorry if I interrupt your sleep. Marahang bulong niya at pinadaan ang ilong sa pisngi ko. It's fine, nilalagnat ka. I answered him and yawned loudly. Salamat, he said softly at ngumiti sa may pisngi ko. I felt his hot lips touching the cheek at ilang beses na hinalikan iyon bago ako niyakap. Lance, I have a question. Tanong ko sa kanya at iniabot ang comforter paakyat sa katawan naming dalawa. Son, what is it? He asked. Should tell him. But of curiosity is killing me. You told me to stay away from the guys last time because they're a threat. I said. Yuha. He hummed at komportableng sumiksik sa hamba ng lig ko. How about? Natigil ako at nagdalawang isip. Itatanong ko ba? Come on, love, ask me. Nanigas ang kamay ko sa sinabi niya. Ha? What? Lumayo ako sa gulat sa kanya. Ask me, I'll answer you honestly. But it's not what I'm asking. He called me. What's the question? Tanong niya. Tumikim ako at napagdesisyunang kalimutan ang sinabi niya. What about Travis? You want me to stay away from him because... I asked him instead and I saw how his face changed, nawala ang ngiti niya at napanguso siya. That's bothering me till now, Kave would he want me to stay away from Trav? Don't tell me he's a threat. I'm sure as hell he isn't. My father trusts him and he's a good friend kaya impossible. Lance. I called his name nang natigilan siya. Elvis, did you want me to stay away from him? Don't tell me he's a threat. Tanong ko. His lips formed tipout at bumuntong hininga siya. He scratched his eyebrow bago hinawakan ang braso ko para yumakap na naman.
I tried pulling him away pero ayaw niya ako pakawalan. He's a different story, bulong niya. It's the thing called jealousy. Umawang ang labi ko sa gulat sa sinabi niya at hindi na ako nakapagsalita nang yakapin niya ako ng mahigpit at humalik uli sa pisngi ko. Let's sleep, sweetie. I love you. He whispered.